So, ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa being a blessing sa ibang tao? Kasi nabanggit dito, you shall be a blessing. No? Pagpapalain niya ang lahat ng tao sa pamamagitan mo. So, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol doon? Isa sa mga example is yung sa Book of Galatians. Sinasabi doon na, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, sabi ng Panginoon, wag daw po tayong, ano ba Tagalog ng weary? Wag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. No? Wag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat in the proper time, we will reap a harvest kung hindi po tayo susuko. Kung patuloy natin gagawin yung mga bagay na nais ng Panginoon, kung patuloy natin gagawin yung mga bagay na mabuti sa paningin ng Panginoon, at hindi tayo susuko sa paggawa noon, someday, darating ang araw na aanihin mo yung pagpapala mula sa Panginoon. Yun yung isa sa mga pangako ng Panginoon. Kung kaya't, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi po tayo susuko. Kaya nga pakisabi sa katabi mo, no? Katabi mo. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Dahil siguradong darating yung panahon na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? This verse encourages us to continue doing good and to not give up. No? Kahit gaano pa ito kahirap, because we will be rewarded for it in the end. No? Kahit gaano man tayo nahihirapan, anuman yung mga pagsubok na dinaranas natin, patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Patuloy lang tayo sa pagsunod sa nais ng Panginoon. Dahil someday, darating yung pag-aani. Isa pa sa halimbawa sa Proverbs naman, ang sabi ng Panginoon, do not withhold good from those to whom it is due. No? Wag mo raw wag mo daw pigilan na ibigay ang isang bagay na nararapat doon sa isang tao. No? When it is in your power to act. Kapag kakaya mo naman, meron kang kakayahan na tumulong, meron kang kakayahan na magbigay, no? Kagaya ngayon, marami sa mga kapatid natin ang nangangailangan ng tulong. If you have the power to give, if you have the power to extend your help, no? Extend your tawag dito. Yan, yung resources mo or kung anumang klaseng tulong na meron ka or kakayahan na meron ka, wag mo daw yun i-hold. No? Kung kaya mo magbigay, magbigay ka. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. No? Kung ikaw ay may kakayahan na gumawa. Dito pong verse po na ito, it reminds us that when we have the ability to do good for others, we should not hesitate to do so. Lagi po nating tatandaan niya, lagi po nating iisipin na kapag meron po tayong kakayahan, gawin po natin. Kahit pa sa tingin natin, it cost us, no? Kahit pa sa tingin natin, tayo yung mawawalan. Kung kaya mong ibigay, ibigay mo. No? Naalala ko yung kwento sa Bible na, actually maraming kwento sa Bible na may mga character sa Bible na ibinigay nila yung mga, kung ano yung meron sila, na parang, kumbaga parang yun na yung last nila, di ba? Isa sa example, yung nag-offering ng ilang 2 pennies na lang ba yun, Pastor? Yan, 2 pennies na lang, ibinigay niya pa, in-offer niya pa.
yung nagbigay kay dun sa propeta ng last meal, yung gumawa siya ng tinapay ba yun? Yung last, dun, yung balo, no? Tapos yung anak niya, inihain niya doon kay, sino po ba yun, Pastor? Kay Elijah, no? Kung makikita natin, last na nila yun eh. Pero dahil meron silang kakayahan, ibinigay pa rin nila. At ano yung naging kapalit? Di ba? Umani sila ngayon ng pagpapala. Ganon din po sa atin. If we have the ability, the power to give, to extend help, wag po natin i-hold, no? Kasi na-hold din yung pagpapala. Wag po natin isipin yung sarili natin, papaano na ako, papaano na yung pamilya ko. Diba? Dahil si Lord ang magpo-provide sa inyo. Si Lord ang bahala sa pamilya mo.